karon ang atong paghago diha sa atong Ginoong Dios. Our work in the Lord. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 atong basahon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58 kung saan ay isa kini sa well-known nga mga passage sa New Testament tungod sa reward nga gitagana sa atong Ginoong Dios dinhi sa kalibutan samtang kita ay nagapamuhat sa iyang buluhaton. Nagpadayon sa pagpamuhat sa iyang buluhaton. Ang reward nga matod pa niya sa iyang pagbalik, iya gayong ihatag. Daghang kay absent no? Ngano ka? Sa makaron February pa man karon. Siguro kuan kanang singalan ali kanang kapuyan sila tungod sa ilang pag People's Power gapon. Anniversary ba yung sa People's Power? So, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Dungan ta sa pagbasa. Busa mga hinigugma ko nga mga igsoon kang Kristo, pagpalig-on kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. Sa English ni, your labor in the Lord is not in vain. So mag-ampo ta. Ang mga mahal sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kabuntagon o Lord God sa kusog nga gihatag mo sa amo Ginoo. Lord, sa tanan nga mga kaigsuonan o Lord God nga padayon nga nagsimba sa iyo o Lord God nining lugar Panginoon, daghang kay salamat o Lord God sa pag-amping mo kanamo Ginoo. Buksan mo po Ginoo ang among mga idudungog o Lord God, among mga dalunggan Panginoon nga masabtan namo Ginoo ang imong mensahe, imong pulong o Lord God nining buntaga Panginoon og empower us o Lord God nga mahimo gayud namo, mabuhat gayud namo Ginoo ang imong mensahe o ang imong written word Panginoon sa tag-sa namong pagkatao o Lord God. Salamat kayo amahan nining adlaw nining buntaga Dios naway ikaw ay mahimaya sa among ginabuhat nga padayong pagsimba pinagi sa pagpamati sa imong pulong sa umagang ito. Salamat amahan in Jesus name. Amen. Amen and amen. So, sumatod pa rin ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto, mga hinigugma ko nga mga igsoon kang Kristo. Pagpakaligon kamo o dili kayong matarog sa inyong pagtuo. So grabe no? Ang pagpaligong gid ay naa ang grasya sa Ginoo pero kitang mga Kristohanon ato ng trabaho nga mag-desire kita nga mulig-on ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo. So, ang saling English sa kugi? Pag makugihon kamo, chapter 15 verse 58. Nga sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayod ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. Kitang tanan ba din naghago sa buluhaton sa Ginoo? Amen. Mingo no. So, nasasato na, kitang tanan gihatagan sa trabaho sa atong Ginoong Dios. Ang pangutana, kung tanan ba ta ay naghagog yun sa buluhaton nga gihatag sa atong Ginoong Dios. Kay kung wala ta mutuman, unang maulot tas Ginoo no, wala ta mutuman. So, ang pangutana na yun, sa ba ang trabaho nga gisugo sa atong Ginoong Dios? Saan po? Ang cellphone ni Blessed daw. So, unsa ba ang trabaho nga gihatag kanato sa atong Ginoong Dios? Unang-una nga ang iyang trabaho sa atong Ginoong Kristo samtang wala na siya dinhi na ay mga trabaho niya nga wala panghuman ang pag-share sa iyang kaluwasan ngadto sa uban para mahibalaan sila, para konsyo sila nga
Tanggihan ba nila ang kaluwasan sa Ginoong Dios nga gihatag pinaagi sa atong Ginoong Kristo o ila bang dawaton? Muna nga ang pagdawat sa atong Ginoong Kristo, ang pagdawat sa kaluwasan, kuanta ka na nakasabuta. Dili kay dawat-dawat lang. Munang daghan midawat, wala mang trabaho sa buluhaton sa Ginoo kay wala nila mahibal-i. Ang atong pagdawat, mausap ang pagdawat nato sa isugo sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, as my Father has sent me, I also send you. So, ang kaluwasan nga gitrabaho sa atong Ginoong Kristo tapos na. Pero ang kaluwasan para madawat sa tanan nga gi-offeran nini, kailangan nilang masabtan. Dili tuo-tuo lang. Amen? Dili tuo-tuo lang kung dili masabtan nila para mahibalaan nila kung anong namuhat sila sa buluhaton sa atong Ginoong Kristo. O kung namuhat kita sa buluhaton sa atong Ginoong Kristo, ang saad sa atong Ginoo nga doon nag-reward. Kay nasayon ka mo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo dahil pag-atubang nato sa Ginoo, it's rewarding time. Amen? Parehas sa nag-graduate sa grade 6. Sa grade 6 naman ko nakadawat og daghang kuan. Reborn gikan sa elementary pa rin sa grade 6. Pag high school mo nagwala naman. So sa pag-graduate nato sa kuan, elementary, o sa mga kuan, naatay madawatan. Kung medyo mahilig ta sa kuan, kanang siya nga lang nani? Lukso sa bakuran, bakot sa eskwelahan, siya nga lang na, cutting classes. Kung mahilig ta sa cutting classes, pag-graduate gina to, audience lang kita. Amen? Dili kita nga mo adto para i-reward. Sumao gihapon na sa Ginoo. Na mo graduate sa ato sa Ginoo nga audience lang. Pero na ay gi-reward sa atong Ginoong Dios. Amen? So kini nga passage gisulti kini ni Apostol Pablo guided by the Holy Spirit tungod sa in relation sa atong pagkabanhaw sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58 gisulat ni Apostol Paul, human author sa niini nga libro, in the light sa umaabot nga resurrection sa mga matinud-anon nga Kristohanon. Matinud-anon nga Kristohanon. Ang buluyagon nga Kristohanon, sorry na lang, murag wala din sila reward nga madawat. Pero okay lang yapon, basta makasulod sa langit, bahalag, o roid lang dito. O heaven aid. Yung kanang taga-silig bitaw. Taga-silig lang. Kaya ba yung mga kahoy dito? Kanang tree of life. Sa inig science, tika side para pakanon ang mga Kristohanon para ang ilang padayon o padayon ang ilang buhay na walang hanggan. Mamaya makita nato na. So, dahil sa resurrection nga umaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, resurrection of the Christians, rapture. Mo nang gisulti sa atong Ginoong Diyos ro Apostol Paul na dilikid mawala ng kabuluhan at atong pagpamuhat diya sa Ginoo. Matod pa sa verse 48, ang mga lawas nga yutanon, speaking sa atong lawas nga mamatay, physical body. Ang mga lawas nga yutanon sa magayon sa lawas sa taong gibuhat gikan sa yuta. Kinsa ba ang taong nga gibuhat gikan sa yuta o ng tao si Adam and Eve? Apan ang mga lawas nga langit nun sa magayon sa lawas ni Adtong nagikan sa langit. Kinsa bang lawas nga nagikan sa langit? Si Jesus Christ, glorified body, nga mibalik ng usab sa langit. Dunay lawas, dili espiritu lamang, kung dili dunay lawas nga espiritu, glorified body o lawas nga langit nun. Busa ingon nga ang atong lawas na isama sa lawas ni Adan, nga gikan sa yuta, muabot gayud ang adlaw nga ang atong lawas may sama usab kang Kristo nga gikan sa langit. Kano sa makini mahitabo sa iyang pagbalik ni ining kalibutan sa rapture. Muna nga may sama gayud daw sama sa kay Jesus Christ ang atong lawas. Dunay lawas ta nga langit nun o pwede tang mukaon kung gustuhon nato.
Pero dili na lang priority ang pagkaon nato. Dinhi sa kalibutan karon priority nato kaon gid no. Kaon gid kay pagbatas sa buntag andam dayon sa pamahaw. Kung wala pa'y pamahaw, pamainit sa. Law nga karaan nga binisaya pamainit. Pag sinabing pamainit kape o tinapay. Pamainit sa o magkapisa. Tapos ayan na yung almusal. Pag-abot sa uto, kaon na sab. Pero diya pabandas mga alas 10 o say merienda. Snack. Pag-abot sa uto, kaon sa paniod to. Tapos na isabaw pa. Pag-abot sa mga alas 3, snack na sab. Grabe no. Snack sab. Pag-abot sa alas 7, kaon na sab. Panyapon. Pag-abot sa mga alas 10, snack na sab sa gabi. Evening snack. Grabe no. So, muna di atimagi nato ang atong physical nga lawas kay gutom man ta. Ang spiritual nga lawas dayon. Matod pa sa Ginoong Kristo, dili lamang sa tinapay or sa rice, mabuhi ang sa kata kung dili sa pulong nga nagawa sa paba sa atong Ginoong Diyos. So, gikan sa langit. 50. Maigsoon ang buot kung ipasabot mao kini. So, giklaro na gini Apostol Paul. Kining atong lawas nga yutan-on, dili mahimo nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Gawas lang ni Elijah, ni Enoch, og ni kitsa pa ba? Elijah lang og si Enoch. Kay si Moses namatay man daw, pero wala na hibaw kung asa siya gilubong. Gilogan pa daw ni Archangel Michael og ni Satanas ang lawas ni Moses. Munang ang Ginoo nang bahala ni kuan Elijah o ni Enoch nga doon na sila yung physical body pero girapture sa Ginoo, giuban sa Ginoo. Pero kita nga wala i-rapture sa Ginoo, kuan nagyod. Glorified ako nagyod sa pagkabanhon nagyod. Pero kung bumalik ang Ginoo during rapture time, kung mga buhi pa kita, maparehas kita ni Elijah. Maninggingon sa verse 51. O kining lawas nga madunod, dili makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. O, niyaran dayon, 51. Paminaw kamo, kay sultihan ko kamo, niini nga misteryo, tinago. Dili kitang tanan mamatay. Apan, tanan kita ang atong lawas bag-uhon sa Dios. So, katong namatay mo itong banahon, ang wala pamatay, buhi pa nga naabutan sa pagbalik sa Ginoo, bag-uhon sa Dios ang ilang lawas nga dunay kamatayon. Kini kalit kaayo nga mahitabo sama sa kakalit sa usa ka pagpamilok in the twinkling of an eye. So dinhi gikuha ang rapture nga paano ba ang buhi nga Kristohanon magkaroon ng glorified body. In the twinkling of an eye, mabayluan dayon ang atong lawas to glorified body kagaya ni Jesus Christ. Kaya sa pagtingog sa katapusang trompeta, ang ibanggit din sa Matthew o sa 1 Thessalonians chapter 4, pag tingog sa katapusang trompeta, ang mga patay panahon dayon og hatagan sa lawas nga dili na madunot, glorified body. Matod pa ni Jesus Christ, pagbalik niya tawagon niya ang mga tao og sila ay manggawas sa ilang lubnganan. O kita nga buhi pa, bag-ohon usab ang atong mga lawas. So, mula gina nga, dili ang tao nga maabutan ni Jesus Christ sa iyang second coming, sa iyang pag-rapture sa mga Kristohanon para mahatagan sila og complete nga siya tawag anang wala na kadawatan, complete nga protection ngadto sa kaaway pa sa Ginoo during the tribulation period ay iyang hatagan og lawas kagaya sa iya sa atong Ginoong Hesukristo. 53. Tungod kay kining lawas nga madunot og mamatay, kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. So muna So munang niini nga context, gisulti dayon ni Apostol Paul nga ang atong paghatag sa Ginoo dili masayang. Ngano man moabot ang adlaw, makauban nato ang Ginoo nga kagaya kaniya nga dunay glorified body. Mo enjoy kita
sa tanang creation sa atong Ginoong Dios, kauban ang atong Ginoong Dios. Diha na matuman dayon nga wala na'y kuryente, wala na'y bayad ng kuryente, tubig wala na, pagkaon wala ng hapon. Diha na matuman. So nga gi-encourage sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul nga magmalig-on kita. Dili maghuyang-huyang. Amen? Kung may problema, dili kay adto dayon sa suog ug magsalpiti. Dili ingon ana ang matilud-anon nga Kristohanon. Ligon og dili dayon matarog sa iyang gituohan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Tungod kay tagaan man kita sa bagong lawas nga langit nun inigbanig sa Ginoong Hesus, dinhi sa kalibutan dapat ingon gayon niini ang hulagway kanatong mga Kristohanon nga iyang balikan. Ingon ni ani ang hulagway sa atong pagkatao, sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Unsa ba ang hulagway? Unsa ba ang hulagway? Number 1, lig-on ang atong pagtuo ngadto sa Ginoong Hesus, dili huyang. So unsay opposite sa lig-on? Unsay antonyms na? Antonym sa lig-on, huyang. Dali ra bali o dili lig-on. No, so dili lig-on na lang. Kay mo man gingon din eh. Busa mga hinigugma ko maigsuon kang Kristo. Pag malig-on ka mo og dili kayo matarog sa inyong pagtuo. Daw kay daghan mang problema. Matod pa ni Sister Giselle kanina nga kinsa dinhi ang naay mga problema. Tanan kita noon ay problema. Labi na sa kwarta. Labi na sa mga babae pag walay kwarta problema gina. Muna. Problema gyud. May na lang si Joey siya wala makita oh. May na lang si Joey kay di kayo pa problema sa kwarta. Di ko magtaga kwarta, di dili mo problema. Para dili mo problema sa inyong kwarta, kung daghan yung kwarta, ihatag sa inyong pastor para di mo problema. Diba? Money is the root of all evil. The love of money, the love of money is the root. So, naka-problema kayo ang kwarta, o sa wala pa magminyo, ang number 1 na pag-awayan sa mag-asawa, kwarta. Number 1 gina. Bisa nga kay sweldo. Pag magpadala ka sa imong mama, kinahanglan magpaalam ka sa imong bana. Ayan ang sikreto. Kay magsilo sa mama, ngano, wala pang kupahibala. Labi na, wala kay trabaho, no? Ang kwarta sa imong bana, tawag ka lang, nana. So, pero pag magpadala sa bana, dapat magpalo sa asawa. So, kanang kwarta lagi mo lang daily ko nga giingon sa Ginoo nga the love of money is the root of all evil. Pero labi maging kwarta, no? Kay pag naay kwarta, pakanumdum na ita sa sentrio. SM. Basta ka kwarta. Pero pag walay kwarta, dinhi na lang sa balay. Picnic na lang sa balay. Kung naay yard ang imong balay, butang lang dito payong daw dito picnic lang sa gawas sa balay. So, muna nagyabot man tas kwarta. Unsaon pa para lig-on ang atong pagtuo? Muna ang pangutana. Pag Domingo lig-on ang atong pagtuo, amen? Uban ang mga kaigsuonan. Pero gani kanang mga kaigsuonan daghang mga problema na nga gibiyaan nila sa ilang panimalay. Kay matod pa sa Hebrew chapter 10 verse 25 ato ganing basahon. Hebrew chapter 10 verse 25. Ayaw ninyo indangi 24 pa man siguro nagsugod. 24 Hebrews. Sige nga Job. Di nila sa kuan. Sa verse 24, matod pa din hey. Sa verse 24, og magamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usag-usag
ngadto sa paghigugma o sa mga maayong buhat. So naay ang kuan dinhi sa ilang kapanahon ng Dios ay pag magtigom na gani ang mga Kristohanon, di na sigay day na encourage each other. Di na sigay dayon. So daghang mga Kristohanon lagi nga biyaan lang nila ilang problema pag Domingo ni ana sa dinhe mo nang pag-abot din malikon sila o nag-recharge sila pero dili dapat recharger ni dinhi kuan recharger ni dinhi ang simbahan kundi sa ato pa lang mga balay dahil ang pag-charge nato sa atong Ginoo. Muna nga dinhi ligon ta pero pag uli na sad nato diha na sa dayon. So unsaon ba para ligon ang atong pagtuo sa Ginoong Hesus, diya sa atong Ginoong Hesus? Number 1, sa 2 Peter chapter 1 verse 5 matod pa dinhi kumun sige na ko giiko ang passage matod pa dinhi busa paningkamuti kayod ninyo paningkamot dili kay easy come easy go paningkamuti kayod ninyo nga ikadugang sa inyong pagtuo nganong idugang man sa pagtuo dahil bago kita nga luwas nadawat nato ang kaluwasan na anatay pagtuo. At sa tagingon ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved. Tungod sa grasya kamo naluwas. O kini pinaagi sa inyong pagtuo. For it is by grace you have been saved through faith. So, sa kaluwasan pa lang nato na ana ang pagtuo nato. Kaya di man ta maluwas kung walay pagtuo. Nga gikan raw sa gibutang sa atong Ginoong Dios sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. It is by grace. So ni anang higayuna ang tan-aw sa atong Ginoong Kristo sa atong Ginoong Dios before nato gi-receive ang atong Ginoong Kristo kontra ta niya. Mga kaaway ta niya. Nung gidawat nato ang atong Ginoong Kristo pinaagi sa pagtuo na bag-o ang iyang pananaw kanato. Mga igsuon na ta anak sa atong Ginoong Dios, katawhan na sa atong Ginoo. Muna nga pag ikaw Kristohanon mayon nga dili ako ang ayan sa Ginoo, basig nagkuan ka sa kasalanan, nagkinabuhi ka pa sa kasalanan. Dahil kung ikaw ay Kristohanon nakasala ka, mangayo ka man dayon og pasaylo sa Ginoo. Kung ang usa ka Kristohanon, dapat kin ang usa ka Kristohanon maintindihan niya nga dili na siya hugaw sa pananaw sa atong Ginoong Dios. Dili na siya kaaway sa atong Ginoong Dios dahil Kristohanon na siya. Katawhan niya siya sa atong Ginoong Dios. Kung dili, pinalangga na siya sa atong Ginoong Dios. Makasalaman siya, ayos lang gihapon dahil maristore gihapon dahil mangayo siya pasaylo sa Ginoo. Amen? Diferensya kung sa kalainan, kung dili siya Kristohanon, pag nakasala, bihira ng mga pasaylo. Amen? Kaya kung sa una sa di pa ko tinuon nga Kristohanon, makasala ko, di mo kapangayon pasaylo kayo. Pero karong nga Kristohanon na, kapangayon ang tagpasaylo. Amen? Makakita tagkaaway sa una. Di ta mga ipasaylo ato pang iyampo nga mamatay ang atong kaaway. Amen? Hinaalat pa sa una. Pero nahimot ang Kristohanon, patsada na ang atong kaugalingon at tubangan sa atong Ginoong Dios. Kay katawhan naman ta sa Ginoo. So, ang maayong idugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Anong maayong pamatasan ng giuna? Nganong maayong pamatasan ng Giyot? Kaysa dili pa ta Kristohanon ngilad man atong mga batasan. Amen? Ngilad ang atong batasan. Nung makristohanon na ta, kung ikaw ay Kristohanon, ngilad gihapon imong batasan na pagkuna-una kung tinuod ka ba nga Kristohanon. Kaya ang imong batasan, ang mugawas ni ana ay daotan gani imong batasan, ang mugawas ana ay daotang binuhatan. Amen? Daotang binuhatan gina. Kung unsay sunod sa imong kasing-kasing, maunay mahimong aksyon imong mugawas matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. So kung ngilad kag batasan, ngilad sa mga imong binuhatan dahil resulta na sa pamatasan. Amen? So munang ingon ang Ginoo nga ayuhon gid nato ang atong pagkatao. Unang-una sa atong mga batasan. Maayong pamatasan sa inyong maayong pamatasan ang
kahibalo diha sa atong Ginoong Jesucristo kaalam. Kaalam sa kinabuhing Kristohanon para masubay nato ang kinabuhing Kristohanon dahil kung di nato alam kung unsa ang kinabuhing Kristohanon, di nato masubay ang kinabuhing Kristohanon. Amen? Sa kaalam ang pagpugong sa kaugalingon. So mga simple naman ino, pero usahay walang i-action, dilitag kakuan. Bisang gani ako gani. Usahay pero dapat i-desire din nato. Sa kanong Pebrero, katapusan sa Pebrero, i-apply nato ang kining maayong pamatasan general na siya, kining specific. Pagpugong sa kaugalingon. Kutob sa Hunyo, kinahanglan nga ang pagbugong nato sa atong kaugalingon naanagid sa ato kay gi-practice nato. Amen? Ingon na Ginoo Timothy, ingon si Paul Timothy, train yourself to be godly. I-train nato atong kaugalingon, i-practice nato. Pagabot sa Hulyo, nabatasan na nato ang pagbugong sa atong kaugalingon. Na magsulang-sulang sa ato, ay mapugnan na nato ang atong kaugalingon. Bisag kasuko ta. Sunod dahil, i-partner nato ang Hulyo na samtayin paingon sa Disyembre. I-apply nato ang patience. Pasensya. Pagpugong sa kaugalingon, ay pasensya, i-complete na. Pag-abot sa Disyembre, na-apply na nimong duha. Uy, dako-dako na. At least nabatasan na nato. Mula man na application naman. Naibala nato, pero wala ta sa application. Amen? Wala ta sa application. Mag-share ta sa pulong sa Ginoo, guba ang atong testimony sa atong batasan. Ignon ta sa atong isingan, di ana sa ning buang Ginoo. Di ana sa ning born again, nasunog na. Nasunog na nga kuan Kristohanon. Kung guba ang atong pamatasan. So muna ipasulat din para i-apply gid nato na may Espiritu Santo nga empower sa ato. Lisod lang lagi. Lisod pero sa kadugayan mapagkay na may tabang sa Ginoo. Amen? Sa kaalam ang pagbugong sa kagalingon, sa pagbugong sa kagalingon, ang pagka mainantuson. Gipangutan ko na sa Bible study gawon. Unsay kalainan sa patience og mainantuson? Pasensyoso og mainantuson. Unsay kalainan? Patience and long-suffering. So magkapitbahay na sila. Magkamag-anak na sila. Ang pasensya, doon na nag-iwan. Doon na kay pasensya. Pero ang long-suffering, dili lang kay pasensyoso ka, kung na kay problema, makaya mo dahil long-suffering ka. Long-suffering. Sabi ni sa'yo, saan ang long-suffering? Maamay na toson. Naraman na iyo. Pagka mainantuson. Bisin magod mo mga sandali na. Pasensyahan mo pero ba? Kuan siguro ang tulong sa piling na about problem. Problem, pwede ka pong persecution na maaguhan ta mo ang persecution sa long suffering. Sa pagkamainantuson, ang pagka-Diyos nun, general gapon ng Diyos nun, hindi gapon specific, naglangkod gapon ni sa mga ayong binuhatan sa usa ka Kristohanon maayong sinultian. Naduol ka sa Ginoo tungod sa imong binuhatan. So no? Ibig sabihin nga ang isa ka Kristohanon, mapugnanon siya ang kaugalingon, mainantuson. Nga nung mainantuson man, Lord, kung mag-Kristohanon ko, di ba wala tayo problema? Daghan na noon ang problema kay ma-differentiate na nato. Kini problema ni tungod kay badlungon ako. Kini nga problema resulta dahil gitisting ang akong pagtuo. Di ba? Duha ka klase sa problema, bunga sa imong pagkabuluyagon o bunga sa imong pagka-Diyos nun dahil gitisting gid ang imong pagtuo. So, 7, sa pagka-Diyos nun ang paghigugma sa atong mga igsuon kang Kristo. So, unahon na ito, paghigugma ang mga Kristohanon, matod palinhi. Ay hadayon, sa paghigugma sa atong igsuon kang Kristo, ang paghigugma, bisan dili igsuon kang Kristo, sa tanan naman. So, kung klaro gini nilo, bisag kaaway sa atong pagtuo, higugmaong ginato. Pero, mas one-sided ta dito sa Kristohanon. Kaya yun naman. Sa paghigugma sa atong igsuon kang Kristo,
sa paghigugma sa atong mga igsoon kang Kristo. Pagka Diyos noon ang paghigugma, ay siya dahil ang paghigugma sa tanan. Amen? Yan na. Kung kining tanang hiyas, anaa ka ninyo, o nagadagaya gayot, dili lang kay, kung dili nagadagaya daw, bountiful. Ano siya? Bountiful ba na? Punog kita niya ni abunda, tani ini nga pamatasan. Matod pa din mapuslanon ang imong mga binuhatan sa inyong pag-ila sa atong Ginoong Hesus. Sa batasan pa lamang. Amen? Tungod sa batasan, mugwa ang maayong binuhatan. Mugula dayon mo ang resulta. Muna ang giuna gid sa Ginoo ang atong mga batasan gyud para mugula ang maayong binuhatan. Kay maayong magbatasan. So, kung daw na kay maayong batasan, dili sayang mapuslanon ang imong pagkakristohanon. Nga naman, makita ka palang daghanang mabli sa imo. Dagana. Pero hindi gapon ka mawadaan og kaway. Naghapon ka kaway. Bisag buutay ka kayo, di man ka mawadaan og kaway. Kay masina sa imo. Si Daniel, di ba buutan kay si Daniel? Gawas kay Jesus Christ. Si Daniel, katulo ka sa usa ka adlaw, katulo siya mag-ampo nga, grabe nga pag-ampo. Nasuya dahil tungod sa iyang pagka-Diyos noon, itagaan siya pabor sa Ginoo, siya ang in charge sa sa Babylonia, butang siya in charge sa hari sa Babylonia. Nasuya ko bang mga leader? Pangitaan talikuan sayop si Daniel. Pero wala din sila makakita sa sayop ni Daniel. Munang nagpabuhat na lang silang balaod nga pasimba si Nebuchadnezzar. So sa ato pa lang, muna nga sa ato pa lang mga batasan, mataas na nato ang Ginoo. Ma-exalt na nato ang Ginoo. Ang atong trabaho sa kada adlaw, i-exalt nato ang atong Ginoong Dios. Amen? Ang bunga sa maayong pamatasan mo ang maayong binuhatan. Walay mo kontragidanan, no? James chapter 1 verse 19. Minahal kong mga igsoon, timan kini. So timan ang ginaton Muning giingon niya sa Ginoo through James. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati. Kinsa din ang maayong mamati. Labi na kung nayang kontra. Mag-away na sila kanang nga magkuha na bitaw. Kanang magkuha na sa mga rason. Maglantog inakit sa'y maayo din mamati. Siguro tananta din maayo mamati, no? Ang atong bantayan nga kung siya ang itubag sa igisulti. Ana na yun. Unang sulti sa isa, imo grabe na. Labi na sa mag-asawa, di ba? So, na ako na'y kuan. Naay tribo, ba ito ka tribo? Nga, pag mag-away, husayon sila sa head sa tribo. So, ipasulti sa isa. Ipasulti sa ang isa, walay interruption na. Nasulti lang diha, mamati lang ang iyang kontra. Kung mamati ko ba, sulti lang diha. Di na kayo dugayan kapuyo nilang istorya, mahuman na. Ayan na nasad dahil ipa-istorya ang isa. So, lagmitawa na maayos ang ilang away. Di man tinubagay. Pag tinubagay gani, wala. Di man tapos. Pero, tistingan na to. Tistingan ko rin Pag si Joby masuko, sige, may sulti Joby, kayo pati ko. Ringkod na, papatian na. Kadugayan, maulaw na to. Kaya wala kayong interruption yun. Sige, ako na sabo. May ilala siguro, no? Sa kaya mo pagto, Sister Jessica. At tanawa. Kamatayan dahil sa panjas. So, i-style ka na nato sa atong mga panimalay. Sige, istorya. Dako nang tuwas oras, munda na kay kapuya ng istorya. Pero imong tubagon, ali na mundang, di sumpan pag-istorya. Kaya mag-challenge man siya. Kawa na ba yung challenge sa aning akurot istorya? Mura kang buang. Mura yung buang. Sige. Mamati ko. Noted. So, kinahanglan nga
kamong tanan sa pagpamati. So dili na kay andam kita unsay atong tubag mamati kita. Apan dili madali-dalion sa pagsulti. Atong kuhaon ang context. Kung nganong nag-ingon siya ni ana, ay hadayon ta mo istorya. Amen? Kuhaon siya nato. Kay kung hangal daw ng di kayo mamati tapos istorya dayon, matut pa sa ni King Solomon. So, kuhaon siya nato ang iyang kuhaan kung nganong ingon ni ana, ay hadayon ta mo istorya. Madali-dalion, di ta madali-dali nga mo istorya dayon. Og dili-dali masuko. So kining kasuko connected gyapon ni sa connected yan gyapon ni sa self-control. Amen. So munang giingon ni Santiago, munang giingon sa atong Ginoo through James. Maayo mamati kung may istorya man kanang hunaon sa niya ang iyang istorya nga angay ba niyang istorya tungod sa gisulti sa iyang gipamatian, tapos masuko ba dayon siya? Dili dapat masuko dayon. Amen? Kita mga Kristohanon pamatian ug sabton gayud nato ang giistorya sa atong kaistorya. Una-unaon gayud nato ang atong istorya sa atong kaistorya. Sorry. Una-unaon nato ang atong istorya sa atong kaistorya. Nga naman, ingon gud ang Ginoo kay sa mga Kristohanon sa Episo, ayaw ka mo pagsulti og daotan. Kung masuko ka na, ang daotan nga istorya dili dili ma-absent. Naagyod. So, hunaon nato pag istorya mo nang dili kita madalion pagsulti kay ngano man ayaw ka mo pagsulti og daotan. Kung dili ang makatabang ng sa inyong isig katao. Og ang mutukma usab sa higayon. Aron makahatag kamo og kaayuhan sa mga nakadungog. So, kuang gyud kanang positive kita sige sa atong kaistorya. Munang kuan, munang lisod pa yan ang inana. Kay atong ang influensya sa atong mga silingan o kinsa pa diha, lahi man sila. Lahi man ang Ginoo, lahi ang gitudlo sa Ginoo. So kung masuko, kinsa may masuko, Sister Jessica sa kuanong kay vocal ni Sister Jessica. Unsa man na bitoy? Ana lang. Toy unsa man na toy? Oh, dito. Lahi ko. Unsa man na toy? Murag wala galing ko makagusto sa imong gibuhat toy. Pero pagingon nga, unsa man na imong gibuhat wala ko na magusto eh. Na mo ingon din na imong kaistorya nga naunsa man. Away na dai. Pero mahinay para sa hilonggo ba? Para sa hilong ba? Nga hinay gyud ang hilonggo. I am beginning to start a good conversation. Amen. So, muning ipapractice sa ato sa Ginoo nga makatabang. Dili daw dili makasira sa iyang adlaw kundi maka-encourage sa iya. Maka-savings ta para sa Ginoo. Amen? Lagi maka-savings ta ngadto sa atong Ginoo Dios nga ma-withdraw nato sa umaabot nga mga adlaw. Kita mga Kristohanon dili daw daling masuko, buti pasabot patient and long suffering. Ephesians 4:26, kung masuko ka mo, pagbantay nga dili kamo makasala. So, nganong mali masuko ta makasala ba dayta? Lagmit gyud nga makasala dayon ta pag nasuko. Huna-huna dayon ta na unsa ka bay-ak ni ibalos ani no? Kung si Paupo dili ka sunod sa ako, minusan ko ang iyong allowance. Diba? Una-una dayon ta nga naikuha dayon, grounded. Ha? May balos gapon. Simple lang nga balos, dili ka direkta pero muna nga kung masuko ka mo, pagbantay nga dili ka mo makasala og ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Sa mga asawa no, bungol na yun. Pero
Ang gingon din dili mo abot sa usa ka adlaw. Ibig sabihin, pag masuko ka sa buntag, pag salob sa adlaw, wala na ang imong kasuko. Paano mawala yun? So, dili nimo una-unaon ang imong kuan, imong kaaway, imong kasuko sa imong kaaway siguro para kuan gyud. Pero muna mga Kristohanon gyud nga pag nasuko ka, mahimasmasan ka, ngayon ka nagsuri dayon na. Pas na, okay na. Amen? James 1:20, kang kasuko sa tao dili makatabang sa pagabot sa patarong nga katuyuan sa Dios. Sige, nagayap ni nato kabasa pero tinuod gini. Muna nga application gyud, ang application gyud sa ato gyud para ma-transform ta. Amen? Muna nga ang sulat sa Ginoo, ang Biblia puro ginamaayo gyud ang ikuan diha para sa mga Kristohanon. Ang problema lang ang application. Lisod ang application. Labi na kung ang garbo na dayon ang mupatuyang dayon, mupatigbabaw ang garbo na dayon, lisod na dayon application. Amen? Ephesians 4:27, ayaw ninyo hatagi og higayon si Satanas nga mutintal kaninyo sa pagpakasala. Ang context gyapon na aning kasuko. Kung masuko ta, si Satanas dayon na anay kuhan, nanay kahigayunan nga makatrabaho na sa ato. Di ba? Kung kuan sa laing tao, kung na imong kaaway, suko ka sa imong kaaway, trabaho na yung Satanas. Pagbayad og 10,000 lang, papatay ng tao. Na. O uban pa. Munang giingon sa Ginoo, sa inyong kasuko, ayaw ninyo hatagi, 26 man tong kuan. Sa inyong kasuko, 26 man to. Ano? Ephesians 4:26, kung masuko ka mo, pagbantay nga dili ka mo makasala. O ayaw ninyo, palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw, 27. Ayaw ninyo hatagi o higayon si Satanas na mutintal kaninyo sa pagpakasala. So, ang kasukog yun, dili gin makaabot, dili makatabang sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay tagaan man kita sa bagong lawas, nga langit nun inibalik sa Ginoo, Ginoong Hesus, dini sa kalibutan, dapat ingon niini ang hulagway kanatong mga Kristohanon sa pagbalik sa Ginoo. Number 2, magmakugihon sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Kinsa dinhi ang gaimbita sa ilang mga kailang ubanon sa pag-Bible study baka o pagsimba. Ayan. Pamasahian pa Ginoo. Sacrificial ba? Sacrificial ang pagsunod sa Ginoo. If you want to be my disciples, deny yourself, take up your cross, and follow me. Daily and follow me. So, gastusan mo. Paisnakon mo pagani kay para ganahan. Naibagong gi-introduce si Pastor JM sa Bible study. Gining film showing lang. Mga mobile lang, mga 30 minutes. Tapos na yung mga question dito. Tapos, bago mo mag-Bible study, kung nakay-imbita, paisnak mo sa para paghangyo to mo nga mananaw sa tagkuan sa lida, maulaw na to pagbaliban kay naka-snack na god. Di ba? Naka-snack na, nalakpan na sila. So, hago ang sacrificial ang kinabuhing Kristohanon. Kaya kung umbita ka dalawang simbahan, at least librehon mo sa pamasahe. Amen? Sacrificial. Pero dili mawala ng kabuluhan ang atong paghago sa Ginoo. Amen? Dili gyud kay bisag sacrificial karon, pagkatubang nato sa Ginoo, mudawat tag reward. Magmakugihon sa buluhaton sa Ginoo. 58, magpakugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Itamtanan matud ko pa kanina, gihatagan sa buluhaton sa Ginoo. Nakitay buluhaton, nagkalain-lain. Pero ang common gyud sa tanan gyud mag-share gid siya pulong para masabtan niya o in-conscious siya, dawaton niya Ginoo dahil nakita niya nga pansada gid ang diya sa Ginoo. Mubura kayo ang atong kinabuhi nga gipahulam sa Ginoo. Amen? Mubura kayo. Kailan lang nga nagbalhin ta dinhin, no? Kano sa ta nagbalhin 2015, 2014 ni ani nga building.
2016. Mga na lang, kundi 15, 16. 15 siguro. Dili. Yata speakers. Na karon 2022 pila na katuig ta din eh. Dugay-dugay na pero murag kailan lang. Di panguak ni nato ang kuano, kining division. Kailan lang si Pawpaw ay naipit sa sira nung nagbalhin ta dito si Mercury drug. Sa Atbox kandidat nakadumdum ana. Si Pawpaw na naipit sa sira. Gamay pa si Pawpaw. Naglimpyo pa tanto. Dilig makakagawas yung bukton. Wala makadumdum. Paglinis mo nato sa Mercury drug. Kailan lang. Muna nga ang Ginoo dili siya kuan sa atong katuigan, atong adlaw gyud kay mubo lang atong adlaw. Give me mamaya matala nato. James 3:10, ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon. Kini nang hinabog ni sa iyang kaugalingon. Karon og mamoadto kami sa syudad ug magpabilin didto ko sa katuig aron magmatigayon, mag-business og makasapi pag-ayo. So grabe no. Gwapong plano kay makasapi gyud. Pero matag pas Ginoo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo. Siya pagpaghatbo niya nga negosyante ni siya makita sa iyang negosyo. Unang naginabo niya next year dito may para dito na sa may mag-business para kuan mukita og dako. Itubag siya sa Ginoo. Wala kang masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makajud ug unya mahanaw. Mahanaw. Ibig sabihin, ang atong kinabuhi po lagi kaayo, di ta pwede magpanghinabog sa atong kinabuhi. Nato yung istorya ni Ate Mahal sa datong Wednesday. Huwag ko kakuanan datong Wednesday pagkabati. Dong dito pa mi sa lapasan na ilang imbita nga sa Bible study. Nangingon daw nga. Unsa to gingon? Dali. Di pa daw siya mamatay kay bata pa. Di siya maapon og Bible study. Pila kasi man ang ipusel, patay. 1 week. Ipusel, patay. Muna ang Ginoo, ingon ang Ginoo nga, you cannot deceive me. Dili nato mamak ang Ginoo. Dili nato ma-deceive ang Ginoo. Gidumog sa Ginoo ang iyang gisulti. Patay siya. Murag lisod to makahinulsol kay gipusil man. Giulo man. Ay, baba lagi ulo lagi. Giulo sa baba. Part sa ulo gyapon. So na nga. Sa mga Diyot, o unya, mahanaw ang atong kinabuhi. Mao kini ang angay ninyong isulti. So, kung maluoy ang Ginoo, lugwayan o takasan pa niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Sa pangyod, pinahimutag yun. Kung maluoy, kung grasyahan sa Ginoo, dili ito manghilabog nga murag sa iyang kaugalingong gyud. Ipakita niyo sa atong Ginoo nga mubo na gid ang atong kinabuhi. John chapter 9 verse 4, samtang adlaw pa kinahanglan nga buhaton nato ang ipabuhat sa Dios nga nagpadala kanako. Kay moabot ang gabi dili na ta makabuhat. Unsa nang gabi moabot ang atong kamatayon, wala na. Tapos na. So samtang adlaw pa naabuhi pa ta, buhaton nato ang ipabuhat sa atong Ginoo. Amen? Sumunang yun. Mag-share ta sa kuan. Muna nga, guwapo tong gikuan ni Jing lagi kay matod pa ni Sister Marisa nga, okay, kuan na. Bisa ako ang magkuan. Ako ang siyang mag-inspirate sa usa ka kuan, basta nato. Kinahanglan lang og kuan. Kinahanglan lang og laptop o di baka TV nga masaksakan sa video. Kaya na naman dito dahil ang pangutana. So, para maabot na to ang uban. Amen? Maabot na to ang uban, masira na to. Doon di ato. Pero nalagi snack lagi. May snack?
akong gyud para pan matod patong gipatay lagi ni Marilong nga nabay yung isna kaon sa inyong Bible study. Pero primero naman na. Primero naman na. Asa na ba ito? Samtang ana, kay moabot ang gabi oo, ang panahon nga wala na'y makahimo sa iyan gipabuhat. Patay naman. Patay na, wala na. Psalms 90 verse 12, busa matod pa ni Moses, busa paangguha kami sa kamubusa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Maalamon sa unsa? Maalamon how to live our life. Nagihatag o gipahulam sa atong Ginoong Dios kanato. Tagaan kita wisdom sa atong Ginoong Dios, mahimo kitang maalamon. Doon na kita'y wisdom sa atong kinabuhi. So, muna nga, mubo rin ang atong kinabuhi. Wala na dayon. Kadumduman ko nga akong Ginoon nga. Hinahinay na ko pangayong nga, Lord, extension. Sige ba kung ingon sa unang nga, 70 lang ko, okay na. 70, 63 na ko karong July. 7 na lang katuig. Time out, Lord, extension. 90 lang ako. Okay kayang 90. Mula una-una ko ganina, samtang naliko ko mag-ampo ko ni Lord nga sa 80 pa lang. Wala ka lang yung mga mamatay ko sa 90. 80. 80 pa lang, kusgan paghapon ko, maka-jogging paghapon ko. Talag saan ba yan ang inana? Nga 80 ka na, ka-jogging kaghapon. Di ba si Moses 120 pero kusgan paghapon, murag ang iyang kusog parehas gapon sa batanon pa siya. Si Caleb 80 na. 80 man siguro tayo kay Caleb pero kusgan gapon wala yung pagkabago sa iyang kusog. Kaya gihatag sa Ginoo. Di ta basta-basta makayo sa Ginoo kay basig dunggon na niya. Kulbaan lagi ko, uy, kung dunggon ko og 70 di 7 na lang. 7 na lang. Naghapon namin pulig yun. Namin pulig yun. Namay daga pastor din eh. 90. Huna-huna na dahil ko nga unsa pa kay bago na rin mangitag kwarta para ipalit sa stem cells. Para taas-taas akong kaan. Stem cells ba nga may kainumon sa mga milyonaryo para kaan. Kaptigan mo na una. Ayun ang hero pastor. Ay, ako na mga talaga. Hindi na mag-awag sa festivals. Tanawa na ka na dahil ko ano. Sige. So, tungod ikatulo, dahil mubalik ang Ginoo, magmakugihon sa buluhaton sa Ginoo kay ang atong paghago do na gayoy reward. Amen? Magmakugihon kay nasayod ka mo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. Revelation 20:12 mingon si Jesus, paminaw kamo. So paminaw gyud. Ay mo nagingon sa Ginoo, paminaw kamo. Sa dili madugay mubalik nako. O daton ko ang ganti nga alang sa matag usa. So kinsay ang giignadan ang mga Kristohanon sa 7 churches sa Asia Minor. Ephesus, Sardis, o uban pang 7 nga bukan. Mubalik na daw siya. O dalon niya ang ganti alang sa matag usa according sa ilang mga binuhatan. Balikon ko kita mga Kristohanon, ganti ang atong madawat. Ang dili Kristohanon, pagbalik sa Ginoo, judgment ang ilang madawat. According sa teaching sa atong Ginoong Jesucristo. 13. Ako ang Alpha ug ang Omega nga buot ipasabot ang kinaunahan ug ang kinaulahian, ang sinugdanan ug ang katapusan sa tanan.
So si Jesus Christ daw, siya ang first. Walay butang nga nauna sa kanya dahil siya ang una. O siya sa ang pinakaulahi. Matapos man ang tanan, siya dili matapos dahil siya ang pinakaulay. Alpha o ang Omega ang nagsulti ni ini. Ang atong Ginoong Diyos. Nga mao ang atong Ginoong Kristo. Bulahan ang nagahinlo sa ilang bisti. Unsay mo pasabutan ni? Kadtong gibinti nila, naningkamot sila, atubangan sa atong Ginoong Diyos, atubangan sa mga tao nga kangyod nga kanunay silang blameless o kanunay sila ay walang sala atubangan sa atong Ginoong Diyos dahil kung nakasala sila mangayo din sila pasaylo o kung ginila paningkamutan nga dili ginila mahatagan o kasubo ang Espiritu Santo. Dahil ang pagbuhat sa sala mao nang kasubaanan sa Espiritu Santo sa atong Ginoong Diyos. Bulahan ang naginlo sa ilang mga bisti tungod kay tugutan sila nga makasulod sa mga pultahan sa syudad o mukaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So grabe no? Sa Garden of Eden, kinidaan siya danog si ibang nga mukaon sa bungag kahoy nga naghatag og kinabuhi. Sa kapanahunan, sa after sa atong resurrection, new heaven and new earth, doon ay mga kahoy dito nga tugutan daw ang mga Kristohanon nga mukaon sa bunga nini nga naghatag og kinabuhi. Amen? Pero ang requirement sa ni naghinlo sa ilang pagkatao. Apan mahibilig sa gawas ang dautan nga mga tao. Ang mga salamangkiro, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, so importante yun ang kasal. Muning nakighilawas gawas sa kaminyoon. Ang mga nagasimba sa mga Diyos o ang tanan nga mga bakakon. Ano kakasuko man ng Ginoo sa bakakon? Nga simple namang bakakon, no? Murag tanaw nato sa una, ang bakakon simple. Venial sin. Unsa man nga venial sin? Unsa isa nga kasalanan? Nagitudlo sa ato sa una sa Katoliko bata. Una isa venial sin, ang isa pa. Ha? Mortal sin. So ang mortal mo nagwalay ka pasayloan, ang venial mo nang papasaylo. Ang mortal mo tong mga gahi ng kasalanan. Pagpatay sa tao sa patong uban, ang venial kay mamakak lang. So, muna nga, kining bakakon, no? Manong kuan mo kining bakakon? O sino opposite sa bakakon? Honest. Honest. Truthful, honest. Truthful. Nga nag-istorya kagit sa tinuod. Dili bakak. Ang honesty daw is not the best policy, the only policy. Honesty is the only policy. Policy sa kinabuhi? Okay, honest man. Bisan ang tanan dili honest, magpabiling kita honest. Asa na to na mabasa? Tawa. Nilita mo ingon sa Bible dito sa tulay yun. Dito sa Dakang Tulay. Oo. Sa English lang to English. Oo. Dako kayo. Munang di mailahan sa suba. Munang di mailahan sa suba. Kung dako na daw ang suba, dili na na mabasa. Honesty. Be honest even if others are not. Wala gisulti dito sa tulay. Unang ganahan ko sa Morning Bus Christian Pleasure kay Dalkan Bright. Unang kakapungot ang Ginoo sa mga bakakon, gusto niya honest. Tapos, ako si Jesus nagsugo sa akong anghel. Aron isugilon kanimo kinsa yang sugillan si John the Beloved. Gisugo niya ang anghel nga isugilon kining Book of Revelation. Ako si Jesus nagsugo sa akong anghel aron isugilon kanimo kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios. So specific yun sa mga Kristohanon.
7 churches. Nga maning paghitabo sa kalibutan sa umaabot. Bisan tuod doon na kamoy kalisdanan, matod pa sa verse 12 nga kinahanglan og pasensya o long suffering patience sa mga Kristohanon. Bisang iunani ang kalisdanan pero ang sa katapusan ay reward. Makasulod ka mo sa akong ang bagong langit ay mubos, bagong yuta, New Jerusalem, New Heaven, New Earth mo baba gikan sa langit o makauban ninyo ang Ginoo sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Muning gingon ni Jesus Christ, isugiron kanimo kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kaliwat ako ni David o ako ang mahayag nga kabugwason. Morning star. Muni nga dili gyud masayang ang atong pagkakristohanon, buutan nga kristohanon. Nga naman dahil sigurado makauban gid nato ang Ginoo. Matod pasuban lagang nagsulat nga dili sila mo adto sa langit tungod sa ginto ang kalsada, tungod sa patsada kayo ang langit, kung dili tungod kay makauban ko na ang Ginoo. Amen? Amen. Sumuna nga kinahanglan magmalikon kita. Magmalikon ta adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, pamuhat ta. Sabi tungod kay tagaan man kita sa bagong lawas, liguonon nato ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Dios. Dili kuyang. Magmakugyon kita sa buluhaton sa Ginoo. Magmakugyon kita sa buluhaton sa Ginoo kay ang atong paghago duna gayoy reward. Amen? So, dili lamang tanan sa Ginoo kung dili dunang paningkamutan gid nato. Paningkamutan nato nga ligol kanunay ang atong pagtuo. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Unang-una sa atong pamatasan, magkugihon kita nga makikilambigit gid kita sa sharing the good news to other on sa umang buluhaton, mga aktibidad sa kuan. Muna nga usahay Pastor Dinding kakadis-kadis na sa Merkulis kay gamay lang mao magyapon. Mao magyapon ang kuan. So tanan nga dunay mga activity sa Ginoo dapat kitang moapil gid kay para kugihan kita sa buluhaton sa Ginoo. Tapos manigingon busang mga hinigugma ko nga mga igsoon kang Kristo pag pakalikon kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Di kita mamamove unsa may problema. Pag makugion kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. Pakibasa ron na sa English, be? Kinsay gusto mo basa sa English? Wala ko English din eh. Kinsay gusto mo basa sa English? Tawagon ko na si Sister Kate nga siya ipabasa pero pagtanaw na ko siya. Pagtanaw sa niya, nagkubos na siya ate. Di ko gusto mo basa. Sige na, basa. Ikaw ba? Mabasa? Basa? Nana? Kuska. Tindog. Ayaw ang ipagbasa nga masabtan yun sa grade 3. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord your labor. Knowing that in the Lord your labor is not in vain. So muna nga ang atong gibuhat karon dili masayang. Ang atong gibuhat nga walay nakakita ang mga kaigsunan ngadto para sa Ginoo dili masayang. Amen. Kaya ang Ginoo nakakita ka nato bisan asa kita. See you next week. So manindog ta mga igsoon. Og atong huna-hunaon ang mensahe sa atong Ginoong Dios sa umaga ito. Iban ka ginayaw. Awitan sa nato ang Ginoo.
O pagkahuman ani na pamandetay ko ang mission offering. Pag kuan sa andam sa sabutangan sa mission offering namin. Di ako. Sige.